Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today gagawa tayo ng Punisher War Machine Custom using the base figure ZD Toys War Machine Mark 1. So ito na yung progress natin. Lumamit tayo ng air dry clay. So ito yung first step. I-disassemble muna natin yung mga pieces. Yan pala, ito. Nakasort na rin. Sorting lang pala. Sorting ng mga pieces. Yan. So you have the machine guns, yung mga guns na ina-attach dito sa kanyang arms. Yan. Tapos you have the Gatling guns. And then you have the bases. Ito yung mga bases natin. 8 yung gagawin natin. Ito, nakapila sila lahat. 8 pieces lahat ang gagawin natin. Simultaneous na war machine. So yung first step ay gumamit tayo ng Jovi Air Dry Clay. Ito nabili ko to sa, saan nga pala to? Jovier. Jovier din na ata ito mga ma'am sir. Jovier Air Dry Clay. Yan, ito yung brand niya, Jovi. Tapos, kung hindi, baka sa Shopee. Hindi ko alam Hindi ko na matandaan kasi. Pero meron din yan sa sa Jovier. Alam ko meron din. Yan, tapos, yung proseso na paggamit ng air dry clay. Kasi tumigas na to, actually matigas na. Nilagyan ko lang ng tubig, tapos nilagay ko rito sa container. Yan, tapos minix ko lang din, hinayaan ko overnight. Yan, medyo nag-soften na siya. Tapos gumamit lang ako ng palette knife, tapos nilalagay ko dito sa chest ni War Machine para patag yung kanyang chest kapag nilagyan natin ng Punisher na logo, yung Punisher na skull na logo. Yan, ganyan lang. Patutuyuin lang natin to siguro couple of hours and then pa-prime na natin using flat block. Yan, kapag nalagay nyo na yung air dry clay, gamit kayo ng cotton buds. Yan, para tanggalin nyo yung excess. Ang reason kung bakit natin nilalagay ito, para pantay yung space dito sa arc reactor. Kasi pag may arc reactor dyan, nakalubog yung middle part ng chest niya, hindi natin mapipintahan ng skull. So yun yung reason bakit natin nilalagyan ng air dry clay. Kasi pag tumigas na yan, meron na yung hard surface para makapag-paint tayo ng logo ni Punisher sa chest niya. So yun lang, yun yung reason bakit tayo naglalagay niyan. Also, hindi naman kailangan sobrang straight. Hindi naman kailangan sobrang flat kasi naman yung pag-execute naman natin ng paint talaga, ng paint application, meron talagang level of weathering. Okay, next step, i-disassemble na natin yung figure. So ito yung waist, ito yung chest, tsaka arms, tapos yung head, tinanggal ko na rin. Tapos yung legs, magkahiwalay. Yan, gagamit rin tayo ng alligator clips and blue tack para i-handle or maging stable yung mga parts na i-spray natin. Yan, ganyan. Tapos ang spray na gagamitin natin dito, yung primer, ay ito, flat black. Bossni number 4 flat black. Siguro mga 2 thin coats yung gagawin natin. Alright, na-prime na natin lahat ng parts. So you have the chest. Tapos ito, nakasort na rin yung mga Gatling guns. Tapos yung mga alt hands. Tapos yung mga arm na guns na minamount sa kanyang arm. Okay na rin. Tapos na 2 coats yung ginawa ko dito. 2 coats of black primer. Tapos ang next na gagawin natin, gagamit tayo ng Vallejo Metal Color, Acrylic Color, Grease Metalizado 77.720 Gunmetal Gray para sa dry brushing natin. Yan. Ito yung gamit kong brush. Makeup brush. Tapos flat, round siya pero flat yung tip. Niload ko yung brush ng paint. Tapos tatanggalin natin siguro mga 85% of it dito sa papel. Or any porous material. Tapos very lightly spread natin dito sa sa surface ng action figure. So ang concept ng dry brushing, naglalapat tayo ng paint dun sa canvas. In this case, ito yung action figure. Lalapat tayo ng paint. Very thin lang. Halos hindi nga dumadait Halos hindi dumidikit. Yan, ganyan lang. Sobrang controlled lang ng movement ng natin ng paintbrush natin.
So, ang concept nito, nag-add tayo ng weathering, ng level of weathering. Parang lumalabas din yung yung textures ng action figure. Tulad nito, pag nadaanan siya ng gunmetal, lumalabas yung detail. Ayan. Ayan. Dito din sa kanyang, lalo na dito sa harap. Ayan. Pwedeng ang movement nyo up and down, tapos left and right. Pwede ring circular. Yan, depende sa kung saan nyo gustong nanggaling yung kung saang direction ng weathering nyo gusto. Ayan, kuwari dito sa baba, pwedeng paangat. Yan. Tapos pag nandito sa edge na to, sa gitna, pwedeng, wala na pala. Ayan. Pwedeng pababa. Ayan. Ganun lang. Ayan. Yan, gagawin natin to sa lahat ng parts. So, medyo maraming parts to. Kasi, 8 pieces yung ginagawa natin na sabay-sabay. Yan, ito na yung mga natapos ko. Ayan. So, ganyan yung end result niya. Ito pala yung starting piece natin. Ganito yung end result niya. Yan, ganyan. Okay? So, yun. Balikan ko kayo kapag tapos na lahat ng parts. Ayan, medyo matagal to. So yun mga ma'am sir, tapos na yung ating dry brushing. You have the body, the waist, tapos lahat ng heads tapos na rin. Ito siya. Yan o. Tapos na rin yung heads. Yan. Tapos ito yung mga gagamitin nating paints. Mag-explore tayo ng mga paints dito. Pero ito muna itatry ko, ultra white from Hero Paints. Para stronger coverage kagad yung white natin. Hindi naman kailangan super flush or super pantay yung white na i-apply natin. Kasi gusto ko mas mas weathered yung Punisher Skull logo. Ito yung mga guns na i-attach sa forearms niya, sa arms. Kasi ito naman yung kanyang fist na hands. Tapos ito yung relaxed hands. Yan sa container. And then you have the Gatling gun naman siya. Yan. So tapos na lahat. Ang next na step naman natin, pati yung base di pa pala na custom or na pa-prime. Ang next natin, maglalagay na tayo ng Punisher Skull dito sa body tsaka dito sa kanyang face. Okay? Okay, start tayo dito sa body ng War Machine. Kulang tayo ng paint dito sa ating palette. Tapos, ito yung shape ng skull niya. So, from here, sa top ng kanyang shoulder armor, or sa bottom pala, ng kanyang shoulder armor, mag-drawing tayo dito. Yan. Parang lang din to. Parang konting dry brushing technique lang din. Okay? Dito. Parang kasing itong shape nung niya, ng chest na armor niya. Yun na rin yung skull. So, pababa, pataas. Dito yung eyes pag ganyan Pero yung eyes sa na yun, sa next na step na. Kukulayan muna natin to. Yan, lahat yan. Tapos pagdating dito sa part na to, parang dry brushing tayo. Ayan. Dry brushing yung technique natin. Ayan. Tapos pataas din. Parang ni-smudge lang yung yung logo. Pinahid lang talaga. Ayan. Ganun din dito sa baba. So ito lang din yung yung shape niya, pang ganyan. Okay? Mag-apply tayo dito at least siguro mga 2 to 3 layers ng white na paint. Ang ginagamit natin ngayon yung high coverage from Hero Paints. Hindi naman kailangan super clean ng execution. Yung pwede lumampas, di ba? Tapos dito sa middle part, pababa. Kasi nandiyan na yung ito na yung dito na magdidrip yung part ng logo, yung 4 na lines. 1, 2, 3, 4. So dugtong na natin.
Kaya ko rin dinugtong tong ano, tong torso niya, tong waist niya, kasi kailangan match yung lines dito from the chest logo papunta dito sa baba. So ganyan lang. Yan lang yung first step na gagawin natin. Yan. Kahit siguro mag-extend hanggang dito sa part na to. Yan, sa ibabaw. Yan. Pwede rin yan. Yan. Basta weathered pa rin yung execution niya. Yan. Yung paint application. Yan, ganyan. Tapos pag natuyo na to, gamit tayo ng blower. Gamit tayo ng blower para mas mabilis siya matuyo. And then, add pa tayo ng second coat. Tapos after ng second coat, pwede pang mag third coat. And then after that, pwede na tayo mag-detail ng skull using black na acrylics naman. Okay? So yun, balikan ko kayo kapag natapos na natin lahat to. Marami pa, 8 pa yung gagawin natin. So yun, nakaisa na tayo. Okay, tapos na tayo sa body and tapos na rin tayo sa face. Nagawa na rin natin yung shape ng skull. Ang next na step na gagawin natin, gamit tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic na warm red para sa kanyang eyes. So pintahan natin yung mata niya. Yan, ang gamit kong brush dito yung Weijuang brush na 00000. Yung 5 to. Yung sobrang nipis talaga. Super fine yung tip para mapasok natin yung nakalubog na part ng eyes. Ayan, shoutout to Arts mo to na Shopee page. Doon ko nabili itong mga brushes na ganito, ka-fine. Thank you. Super nice. Tsaka super affordable Yan, pintahan lang natin. Okay lang na lumampas siya kasi mag-detail naman tayo ng black dyan Yan. Ganda talaga itong brush na to kasi nakakapasok siya kahit sa mga tight na spaces katulad nung mga mata ni Iron Man. Or ni War Machine. In this case, War Machine Mark 1. Ayan. Ay! Ayan na pala. Ayan, ganyan. Naka-zoom in. Try natin dito sa kabila. Okay. Okay, next. Gamit tayo ng Pilot Twin Marker para sa detailing dito sa skull. Okay, gamitin natin yung extra fine na tip. Kasi yung Pilot Twin Marker, dalawa yung tip. So, you have the fine and the extra fine. Extra fine yung gagamitin natin. Maglagay tayo ng line dito sa kanyang jaw na part. 1 and 2. Tapos sa kabila, sa magkabilang area or magkabilang part, lagyan natin ng diagonal line. Tapos pababa. Yan. Tapos shade natin to. Okay? Tapos, gagawin natin sharp yung kanyang jaw. Yung kanyang, tama, yung sa cheeks na part. Okay, parang ganito. Ayan. Tapos, para malagyan ng ng mga mas maliliit na dots, gumamit din ako ng sponge at saka yung Armored Komodo Water-Based Primer Black. Yan, tuloy natin to para di-detail tayo. Okay, yan. Tuloy lang natin to Okay, dito naman sa chest, gamit tayo ng PH 179 Black Primer para dito sa kanyang eyes. Kulayan natin. Yung ginamit ko para dun sa sketch ng mata ito. Pilot Twin Marker din. Tapos fill lang natin tong eyes. Yan. Tapos konting weathering. Konting dry brushing, tapos konting sponging ulit, tapos ganito na yung magiging itsura niya. Ayan. Ito na yung natapos ko kanina. Tapos binalikan ko ng konting white na drip. Nagdagdag ako ng white na drips. Ayan, para magkaroon ng konting texture or mas may contrast. Hindi lang siya all black sa mata. Ayan. Meron lang additional na white na paint over it. Alright, for the guns, naglagay ako ng white na ultra white stronger coverage from Hero Paints dito sa 4 na bars dito sa kanyang handle na area. Na itong gun na to ina-attach dito sa forearm or sa arms ni War Machine Mark 1.
Tapos naglagay na rin ako ng gold na details dito sa front, dito sa gitna, at saka sa back. Using Vallejo Metal Color Gold, 77.725 gold. Yan. Tapos dito sa kamay, nag-apply ako ng white na primer dun sa mga repulsor blasts. Or rather sa mga repulsors. Ayan, meron pa pala akong isa na nakalimutan. Yan, lagyan natin ng white. Okay. Kasi lalagyan natin to ng red na paint over it. So, mas vibrant yung red kung white yung primer natin. Kasi right now, yung primer natin kanina ay black. So, ngayon, pinatungan natin ng white para mas vibrant yung red na papatong natin. Yung red na gagamitin natin ay warm red from Hero Paints. Okay, zoom in lang natin. Tapos, paint lang natin yung loob. Okay, ganyan lang. Ayun, tapos since nga pala umiilaw yung repulsor, nag-emit siya ng light, maglagay din tayo ng red na paint sa paligid ng kanyang palms para mukha rin siyang umiilaw. Mukha nagre-reflect yung red na light dito sa kanyang mga part ng kanyang kamay. Ayan. Maglagay tayo ng red using dry brushing technique lang din, na yung parang ilaw nagre-reflect dito sa mga sa paligid ng kamay niya. Ayan. Alright, ito na yung status ng ating body. Tapos nag-add ako ng Vallejo Metal Color Silver 77.724 plata para dito sa mga circle na parts. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pala. 8 pati dun sa likod. And then dito naman sa mga gold na parts, gumamit din ako na ito naman, Vallejo din na metal color, airbrush color, 77.725 naman. Tapos naglagay na rin ako ng Roman numeral number 8 para sa kill count niya. And also, mag-add tayo ng warm red para sa makapag-add tayo ng mga blood effects using ito naman, nasaan yung sponge? Ito, yung sponge naman ang gagamitin natin, sponging technique. Okay? Yan, pwede tayo mag-add dito sa kanyang shoulders, yan. Sa skull, yan, mga blood splatters. Okay? Yan. Ito sa parang, ano mo tawag dito? Sa may clavicle area, yan. Add tayo dyan. Okay? That's it. Tapos dito rin sa shoulder armor niya. Yan. Matalsik lang ng blood. Okay, we are done with the 8 pieces of Punisher War Machine na custom natin. Ito na sila. Thank you to my clients who ordered the Punisher War Machine customs. I-update ko yung mga deliverables natin and mag-send ako ng message sa inyo. Clients from all over the world, USA, Canada, Melbourne. Alam ko merong mga clients na umorder nito. Kaya yun, babalikan ko ulit yung listahan. I think there are extras available kasi 8 naman to eh. Hindi ko lang sure kung ilan yung total na umorder sa akin, pero at least 1 sana meron para ma-display din natin in the next Toycon or pwede rin sa Green Hills. Pwede tayong makapag-display kahit isa lang para rin makita nyo in actual pag nagpunta kayo sa Green Hills. Laro Anan store sa Mother Base area. Yung ginawa ko offline dito yung stand, yung base pala. So same lang yung process yung ginawa natin sa skull. White base muna. Siguro sa white naka-5 coats ako para talagang white siya. Tapos detail using black paint, yung ano bang paint again? Ito. PH179 black na Armored Komodo water-based primer. Tapos red, yung red na favorite ko na ginagamit is from Hero Paints Warm Red. Ito yung pinaka-primary red nila. And also shout out to my wife. Ayan ganda ng regalo niya sa akin, G-Shock na red din, favorite color ko. Ayan, salamat. Thank you very much. Ayan, Christmas gift niya sa akin. And yun, Punisher Customs tayo mga mom sir. Tapos na yung ating batch ng customs, and next natin yung Batman Dark Detective. Marami din yun, mga 8 or 7
bibilangin ko ulit yung mga McFarlanes natin. Pero right now, I'm really happy na nakatapos tayo ng batch. Kasi ito yung ito yung proseso na gusto ko kapag natapos yung isang project, nakakatapos ako ng multiple. Kasi yun nga, marami tayong sinuservicean na mga clients from all over the world. Ayan, balik tayo sa proseso. After ng black na detailing, yung ginamit ko yung warm red para sa mga blood effects. Tapos yung last, syempre pinirmahan natin using silver na Sharpie. Okay, kumuha lang tayo ng isa para matest din natin yung articulation. Yung articulation na to, wala namang pinagbago. So ganun pa rin, up, down, left, and right. Same lang. Tapos na-extend yung kanyang arm for better articulation, up and down. Pero yun nga, reminder again pag mag-handle kayo ng mga ganitong klaseng custom na action figures, be very careful in rotating the pieces kasi meron pa ring chance na magkaroon ng mga paint chips or paint smudges dahil nga yung mga parts pag nilalaroan, ayan, kunwari dito for example dito sa shoulder or dito sa arm, pag gumagalaw yan or nagro-rotate, meron pa rin chance na magkaroon ng, kasi may friction pag may friction, meron pa rin chance na magkaroon ng yun nga, paint chips or paint rubbing or paint, yun nga, yung paint rubs, paint scratches. Pero kahit na, syempre naka-top coat naman to, very well protected ito, and naka-primer din naman siya. Yun, test lang din natin yung articulation, same pa rin, walang pinagbago, pati dito. Ayan, pati ito natatanggal din to, yung gun sa kanyang arm. Ayan, same pa rin. Tapos ito yung waist na extend pa rin siya, extension. Painted na rin yung inner part para kahit extend nyo, walang putol, seamless pa rin yung design ng ng skull. Okay, balik natin. Sa legs naman, pwedeng pull down for better articulation. Yan, dahan-dahan lang kasi ito. Diyan kayo magkakaroon ng ng paint chipping kapag nilaraan nyo talaga yan. Kapag sobrang yung pag tumatama talaga yung mga pieces, may chance talaga. Okay? Tapos sa knee, ganun pa rin. Ayan. Double jointed pa rin siya. Ayan. Be very careful lang sa pag-articulate talaga. Sa pag-handle ng mga gantong klaseng action figures. Be very careful, be responsible. And yun yung disclaimer ko sa mga clients na gustong bumili ng mga custom na action figures. Be very careful again in handling these types of customs. Okay? So yun, dito rin sa paa, wala namang pinagbago, same lang. Medyo konting-konting movement lang. Tapos yung ginawa ko rin palang steel toe si Punisher War Machine. And also I added some blood effects sa legs, sa arms. Ito sa back may mga detail na silver and gold. Tapos ito rin pala yung flap, nagagalaw din yan, wala namang pinagbago. Teka, ayan, same lang, no changes. You can move up, tapos pwede nyo lagyan ng blast effect or ng fire effect. Tapos itong kanyang Gatling gun, insert nyo lang dito sa kanyang back of sa back, near the backpack. Tapos yung extension nilalagay din dito para dun sa kanyang ammunition. Yun, that's it. Thank you very much for watching. And ayun pala, yung cost nito ay around $200 each. Titingnan ko kung meron pa tayong extra. Pero kung gusto niyo magpagawa sa akin, DM lang kayo sa Facebook, Rain Cifra, or sa Instagram. I have TikTok also, YouTube. Yan, kung saan nyo pinapanood to. Thank you very much for watching. Like, subscribe, and share this video if you like it. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye-bye. Thank you for watching.